Pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tatlong dahilan para makibahagi sa Lord's Supper. At ang ating Bible verse ay mula sa Matthew chapter 26, verse 26 to 28. Sinasabi dito, "And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to the disciples and said, 'Take it. Eat, this is my body.' And he took the cup and gave thanks, and gave it to them, saying, 'Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins.'" Mga kapatid, ating pag-uusapan ngayon ang konsepto ng transubstantiation. May mga denominasyon o simbahan na nagtuturo na sa Lord's Supper o sa tinatawag din natin ay Eucharist, ang tinapay ay literal na nagiging katawan ni Kristo at ang alak ay nagiging kanyang dugo. Kahit mukhang ordinaryong tinapay at alak lamang ito, at ang paniniwalang ito ay tinatawag na transubstantiation, na nagsasabi ang substance o laman ng mga elements ay nagbabago sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero kung ating titignan, sa mas biblical na pananaw, mga kapatid, makikita natin na si Kristo ay tunay na naroroon, hindi physical sa mga elements kundi spiritually, sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng pananampalataya natin. Ang tinapay at alak ay natiling tinapay at alak, ngunit nagsisilbi itong mga tanda at selyo ng tipan ng Diyos, mga paalaala ng kanyang pangako ng kaligtasan sa mga sumasampalataya. Kaya sa tuwing tayo ay bahagi sa Lord's Supper, hindi lang basta tradisyon ito, kundi isang malalim na paggunita, pakikipag-isa at pag-aantabay. At ito mapasok ang tatlong dahilan kung bakit natin dapat ito i-practice. Unang-una ay past revisiting the cross of Christ. Sa tuwing kumakain tayo ng tinapay at umiinom ng alak, ay inaalala natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang ito basta simpleng ritual. It is a remembrance. Maalala natin kung paano siya nag-alay ng kanyang buhay, kung paano siya napako at kung paano ang kanyang dugo ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang Lord's Supper ay parang sinasabi ni Kristo sa atin na huwag niyong kalimutan ang ginawa ko para sa inyo. At kapag naalala natin na yun, ay napupuno tayo ng pasasalamat, ng kababaang loob at ng panibagong pag-asa. Kalawa ay present, communion with Christ. Ang Lord's Supper ay hindi lang pag-aalala sa nakaraan, kundi isang pagkakataon din na makipag-isa kay Kristo sa kasalukuyan. Hindi man siya pisikal na naririto, pero sa pamagitan ng banal na espiritu ay nakikimbahagi tayo sa kanyang presensya. Habang kumakain tayo ng tinapay at umiinom ng alak, ay pinapaalala niya sa atin na siya ang ating tinapay ng buhay, na nagbibigay ng kalakasan at kabusugan sa ating espiritu. Ito rin yung simbolo ng ating pagkakaisabi ng mga mamamanampalataya niya. Isang katawan, isang panampalataya at isang Panginoon. At ito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.